Ayan, sagutin ko yung tanong ni Madam. Sabi niya, meron siyang jowang Indiano. Nagkakilala sila 2 years ago. Nang malaman niya, ongoing yung divorce nila nung mag-asawa. Pero, after sometimes, nalaman niya magkasama pa rin pala sila. Silang tatlo ay nasa isang bansa. Pero, ang pinagtataka niya ay bakit kumbaga parang normal yung Indiano niya. Lagi nakatawag pag nag-aaway sila. Kahit madaling araw nakakalabas, nag-chat sila and everything. Okay? Tapos, hinihiwalayan mo yung Indiano. Pero, ayaw pumayag kasi mahal ka. Ganun ma'am. Sabi ko po sa asawa niya, wala silang anak. 2 things yung pwede dyan ma'am. Una, baka still ongoing pa rin yung divorce nila. Kasi hindi po magbilis ang divorce sa India. Matagal dun. Pangalawa, nagko-compromise sila. Baka nung nag-file silang dalawa ng divorce, baka ma'am humadlang ang mga magulang, mga pamilya, hinold nila. Kaya hindi natuloy ang divorce. So ngayon baka sila kahit magkasama sa isang bahay, may kanya-kanya na silang buhay. Pero hindi sila nagde-divorce para sa pamilya. Compromise yun. Para po hindi mo lang masabi yung pamilya. Baka both side. Kasi madam, yung mag-asawa na ganyan, wala naman silang karapatan sa buhay nila masyado. Kasi ang nagde-decide pa rin yan both family. Maliban na lang kung may paninindigan talaga siya. Tanungin mo yung mo ma'am, yung jowa mo. Tanungin mo siya, ano yung sitwasyon ninyo? Okay, kung nakikipag-divorce ka, willing ako magantay. Pero ano yung sitwasyon? Bakit sabi mo nag-ongoing na yung divorce? Bakit hanggang ngayon, 2 years ago na, ay hindi pa kayo divorce? Magkasama pa rin pala kayo sa bahay. Oh. So anong sitwasyon natin? Kasi ma'am, sa India po ma'am, yung divorce dyan, hindi po madali. Yung pinakamadali, 2 years, 3 years, 4 years po. Kung papanoorin niyo yung kung nag-divorce sila sa ibang bansa, 1 year to 2 years, granted na yun. Pero pag sa India po ma'am, hindi. Siguro kung 2 years, 3 years, 4 years po yan. Hindi po mabilis ang divorce sa India, lalo na kung Hindu. Opo. So, ganito na lang ma'am. Kasi, kung sabi mo nga, na anytime nakakapunta sa'yo, nakaka-chat and everything, ibig sabihin, nagsasama lang sila, may reason. Hindi dahil sa inaayos nila yung kanilang relasyon. Opo. Baka yun ay baka number 1, kinausap sila ng magulang nila na dapat magkasama pa rin sila ayusin. So nagko-compromise sila, baka ganun po. Pangalawa, baka naman ongoing pa rin, kaya lang hindi pa nag-granted. Ayan, ang mabuti niyan ma'am, kausapin mo siya ma'am. Tanungin mo siya, number 1, ano yung sitwasyon mo ng asawa mo? May plano ka ba talagang i-divorce yan o hindi? Anong plano mo sa akin? Habang buhay bang ganito tayo o hindi? Ganun lang ma'am yung tanong sa kanya kasi sabi mo nga mahal ka, green flag, ganun. Pero ongoing. Kung ang tinatanong mo mama yung sa divorce nila, matagal po. Kaya siguro, kaya hindi rin siguro siya masyado nangangako sa'yo kasi hindi rin niya alam kung kailan. May mga agreement po yung mga yan. May mga sila na hindi yan, parang sa atin, yung annulment. Di ba, minsan sa atin, may nagpa 5 years, may Depende po yun. Kung may mga demand. Halimbawa, yung babae may demand, okay. Hindi kita pakikialaman sa buhay mo. Pero wag mo ko i-divorce. May mga ganun. Pwede po yung mga ganun, ma'am. O kaya naka-involve ang pamilya na hindi kayo pwede mag-divorce or something. Kasi, kahihiyan sa buong angkan. So, ang tanging magagawa mo dyan, ma'am, tanungin mo siya, yung jowa mo, ano ang sitwasyon ninyo ng asawa mo? Ano ang plano mo sa akin? Once and for all. Sabihin mo kasi, okay lang kung aminin mo para alam ko kung saan ako lulugar, mag-aantay ba ako o hindi. Ganun po yun, ma'am. Hingal-hingal na naman ako, buntis ako. Hingal-hingal na naman ako. Ayun. Yun lang yung ma'am yung nun. Kaya kung inaalala mo ay baka nga dahil sa matagal na sitwasyon ng divorce. Pero masasagot yung tanong mo na yan pag tinanong mo siya. Ganun po.